And next is reservoir. So ito na yung tangke natin. So pwede cemented, pwede din mga PVC tanks or yung mga drums, pwede din. IBC tanks, pwede. Pero ang isang babantayan nyo dito, kapag yung area nyo, ang paligid ay palayan or mataas yung water table, ibig sabihin, pag mataas yung water table, yung minsan pag naghuhukay kayo sa area nyo, pagka may tubig agad, 1 metro pa lang may tubig na, dyan po, papasok ang semento. Mas maganda po semento dyan. Or kapag masyadong mainit, maganda din po semento para hindi siya madaling uminit. Bakit? Pagka mataas po yung water table, dapat semento kasi kapag umulan po, tapos plastic yung ginamit yung drum dyan or mga IBC tanks, yung tubig po sa lupa is pupunta dyan sa butas mo. Yung tangke niyo po na plastic, para po yung lata na, para po yung lata na niyupe. Tutulak po yan ng tubig sa paligid. I-compress na po yan. Pagka hindi matibay yung tangke nyo, yung drum nyo, bibiyakin po yan ng tubig kapag mataas yung water table nyo. Kapag nag-hukay kayo sa area nyo, pag walang tubig na makikita, yun, goods yun for plastic. Pero pag madaming tubig, pag nag-hukay kayo, problema po yan, lalo pag tag-ulan. Kasi yung tangke nyo po na plastic, yuyupiin po yan, kukompress po yan. Na-experience na namin yan dati, nagtatrabaho pa ako, nag-install kami ng greenhouse, install kami ng hydroponics, install kami ng mga irrigation. And maganda may cover kasi posibleng lulumutin yan kapag walang cover. No? And yun, sa sizing naman, sa size, 1 to 4 liters per plant yung i-allocate nyo. 1 to 4 liters per plant. Example, 1,000 plants, so mag-minimum ka ng 1,000 liters for ongoing na operation. Pero kung palit-palit ka, meron kasing iba, malilit lang yung tangke, pero from time to time, palagi silang nag-refill. Kasi pag susunod na araw is ubos na ulit, konti na lang ulit, refill ka ulit. So ito po yung ideal, 1 to 4 liters per plant.